Narito po ang mga pagbasa para sa February 18. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nakita ng Panginoon na laganap na ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang bawat balak ng kanyang puso ay masama sa lahat ng panahon. Nalungkot ang Panginoon na nilalang niya ang tao. Kaya sinabi niya, lilipulin ko sa ibabaw ng lupa ang taong aking nilalang. Ngunit si Noe ay kinalugdan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa daong kasama ang iyong sambahayan, sapagkat ikaw lamang ang nakita kong matuwid sa panahong ito. Magdala ka ng tig-7 pares ng bawat malinis na hayop at tig-1 pares ng mga hayop na di malinis. Pagkaraan ng 7 araw, pauulanin ko ang lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ginawa ni Noe ang lahat ng iniuutos sa kanya ng Panginoon. At pagkalipas ng 7 araw, bumuhos ang ulan sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Ibigay ninyo sa Panginoon kayong makalangit na nilalang. Ibigay ninyo sa Panginoon ang karangalan at kapangyarihan. Sambahin ang Panginoon sa banal na kasuotan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay dumadagundong. Ang Panginoon ay nasa ibabaw ng malalakas na tubig. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nakalimot ang mga alagad na magdala ng tinapay. Iisa lamang ang dala nila sa bangka, at sila'y binalaan ni Jesus. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseyo at sa lebadura ni Herodes. Pinag-usapan nila na wala silang dalang tinapay. Kaya sinabi ni Jesus, bakit ninyo pinag-uusapan na wala kayong tinapay? Hindi pa ba ninyo nauunawaan? May matigas pa ba kayong puso? May mga mata kayo, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga kayo, ngunit hindi nakakarinig. Hindi ba ninyo naaalala ng pagputol-putulin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang basket ang napuno? Sumagot sila, 12. At nang pagputol-putulin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang basket ang napuno? Sumagot sila, 7. At sinabi niya, hanggang ngayon, hindi pa rin ba ninyo nauunawaan? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Reflection o pagninilay. Mga kapatid, sa unang pagbasa, nakita natin ang kalagayan ng mundo.
noong panahon ni Noe, puno ng kasamaan. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang taong namumukod tangi, si Noe. Siya'y matuwid at masunuring sa Diyos. Minsan iniisip natin, ano ba ang magagawa ko? Ang gulo ng mundo. Ngunit ipinapakita sa atin na kahit isa lamang ang matuwid, mahalaga iyon sa Diyos. Ang kabutihan ng isang tao ay may saysay. Sa Ebanghelyo naman, nag-aalala ang mga alagad dahil kulang sila sa tinapay. Ngunit pinaaalalahanan sila ni Jesus tungkol sa mga himalang ginawa niya. Parang sinasabi niya, kasama ninyo ako. Bakit kayo natatakot? Ganyan din tayo. Kapag may kakulangan, pera, trabaho, kalusugan, madaling mag-alala. Nakakalimutan natin ang mga pagkakataong tinulungan na tayo ng Diyos noon. Nakakalimutan natin ang kanyang katapatan. Ang lebadura na binabanggit ni Jesus ay simbolo ng maling pag-iisip at kawalan ng tiwala. Kapag pinabayaan, lumalaki ito at naaapektuhan ang buong puso. Ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. May mga pagkakataon ba na sobra ang aking pag-aalala? Nakakalimutan ko ba ang mga biyayang ibinigay na sa akin ng Diyos? May bahagi ba ng puso ko na matigas pa at hindi lubos na nagtitiwala? Sa panahon ni Noe, nagpadala ang Diyos ng baha, ngunit nagbigay rin siya ng daan ng kaligtasan sa ating buhay. Maaring may baha ng problema, ngunit laging may daong na inihahanda ang Diyos kung tayo'y magtitiwala at susunod. Huwag tayong maging pusong nakakakita ngunit hindi nakauunawa. Sa halip, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos at magtiwala na siya'y kumikilos pa rin sa ating buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay pagpalain tayo ng poong may kapal. Amen.